Okay, magandang umaga po ulit sa inyo. Magandang araw sa inyo mga boss. Meron po tayong panibagong video ngayon. Tutorial lang po ang gagawin natin ulit. Continuation lang po ito ng ating mga Wi-Fi connectivity problem sa ating pong mga Android TV box, maging sa ating Android cellphone. At applicable din po siya sa ating mga tablet at saka computer and then sa laptop. Ngayon bossing, tuloy lang natin yung ating tutorial sa part 2 natin. So mga hindi pa po nakapanood ng ating unang part, lagay ko lang po yung link sa taas. Okay, ngayon ang alamin po natin mga boss itong ating pong problema sa ating time and date setting. Meron po kayong Wi-Fi, then connected po kayo, makikita nyo kung titignan natin sa ating settings. Ito, pakita ko sa inyo, no? Ayan. Pag click mo sa settings natin sa ating network, click mo yung network. Yan, mapapansin nyo, connected po tayo sa Wi-Fi natin. Then wala tayong problema sa internet natin o sa Wi-Fi natin. Malakas naman po yung ating connection. Pero kung mapapansin nyo, connected po siya. Magkaiba po to sa naunang video natin, no? Yung unang video natin, hindi tayo makakonect. Yun po yung first part ng ating Wi-Fi problem. Ito po ngayon yung pangalawang part natin. Wala problema sa ating Wi-Fi hardware. Then wala rin problema sa ating Wi-Fi router. Nakaka-connect po tayo. Since nakikita nyo naman, connected po tayo. Ito. Yan. Nakikita nyo, connected po tayo. Ibig sabihin, anytime sana, pwede po tayo makapag-internet. Anytime, pwede tayo makapag-browse. Pag-click nyo rin sa YouTube nyo, yan. Yan. Yan po ang makikita nyo. Yan din ang karaniwang problema ng ating mga user. Mga Android TV box, maging sa tablet, sa mga Android cellphone. Yan. Nangyayari din po yan. Can connect right now, try again, open network settings. Okay, pero nakita nyo naman connected tayo pero wala tayong internet na pumapasok. Yan, ayan po yung alamin natin mga boss after ng ating intro. Syempre basic lang po siya. Pero siyempre sa mga baguhan po dyan na hindi pa po alam to, mapapansin nyo, siyempre ang dapat po sana sa mga bago nating mga device, dapat po yan nakasetup yung mga ating mga date. Yung date po natin sa settings nyo, dapat nakasetup po yan. Since nakikita nyo, ang oras po dito ay alas 8:12 ng umaga. At yung nakalagay na date, Thursday, January 1, 1970. Hindi naman 1970 ngayon 2020 na ngayon Kung napapansin nyo, bakit ganyan yung date? Kaya ang gagawin po natin mga boss, syempre gagawin lang natin, settings lang natin. Yan, click nyo lang yung settings. Yan, okay. Punta po kayo sa may settings ng date. Ito po, yan, nakikita nyo, date and time. Okay. Click nyo po yung mga boss, automatic date and time. Yan. Use network provided time. Click nyo lang po yan. Okay, na ganoon na po siya, nag-automatic siya dahil meron na po tayo, since meron na tayong internet, pumasok na po siya sa automatic. Ang date ngayon is November 1, 2020. Okay, yung oras niya is 10:46 AM. Sakto, tumama na po siya, sumakto na. Isang pindot pa lang ginawa natin, nag-automatic date and time settings pa lang tayo, sumakto na po yung date niya at yung oras. Ngayon, ito po kasi naiset ko na to kanina. Pag pinalik mo kasi yan mga boss, yan, bibigyan ka ng option dyan. Hanapin nyo po dyan yung kaparehas ng ating time zone. Since wala pa rito yung option para sa Pilipinas time zone, pwede nyo piliin dyan yung Taiwan, Hong Kong, or Singapore. Yan, ayan po yung mga plus 0800 hours. Yan, piliin nyo po yun mga boss. After nyo mapili yon, automatic mag-synchronize na po yung time and date nyo. Basta lagay nyo lang, ayan, ito po, nakikita nyo to. Yan, yan, Taipei. Yan, click nyo lang yung Taipei na yan. Pag kinilik nyo po yan, yan, yung time zone nyo magiging plus 0800 hours. Ito po yung GMT or Greenwich Mean Time na tinatawag natin. Once na maklik nyo po ito mga boss, na-set nyo sa 0800 hours, then pinindot nyo po itong use network provided time, automatic na po yan. Babaguhin niya po yung oras nyo, babaguhin niya yung date nyo. Kung ano po yung date ngayon, yan na po yung ngayon. Ayan po. Yan, di okay na po, naayos na po natin yung ating time and date. Subukan po natin
kung makakapag-internet na po tayo. And connected po tayo mga boss hindi po tayo umalis sa ating connection. Ayan, connected pa rin tayo. Gaya ng kanina, connected pa rin tayo. Hindi po tayo na-disconnect. Ngayon, subukan po natin kung makakapag-internet na po tayo. Open natin yung YouTube. Nga pala mga boss, kung napansin nyo, yung oras natin na bago na. 10:47 nakalagay. Sunday, November 1. Ayan, tama po yan kasi yung oras natin dito sa akin 10:46. Ayan. Ayan. Then click natin yung ating YouTube. Yun, nakita nyo mga boss. Nakita nyo? Pwede na po tayong mag-browse. Pwede na tayong mag-internet. Pwede na tayong manood. Okay. Solve yung ating problema. Ngayon, meron pa tayong isang problema mga boss. Ang pangalawang problema natin ay ganito. Every time po, halimbawa yan, nalagay na natin yung oras. Saktong oras. Na-automatic na po natin. Nakapag-setup na tayo ng ating dahil nga hindi natin na-setup nung una yung date and time, naka-automatic na rin siya. Ang problema ngayon mga boss, pag pinapatay natin, every time napapatayin po natin yung ating mga Android TV box o kung ano man po yung device na meron kayo dyan, pagpatay nyo, then pagbukas nyo uli, makikita nyo yung date tsaka yung oras bumalik na naman sa 1970 o kung ano man po yung pinaka lumang date dyan na nakalagay. Ibig sabihin hindi po nag-synchronize, hindi po na-save yung ating pong date and time and yung settings natin sa date and time. Ngayon mga boss, sa ganong problema, ano po kasi to wala po kasing battery yung ating sa Android TV box yung tinutukoy ko. Wala po kasing CMOS na tinatawag na battery yung ating pong Android TV box. Hindi po siya nakakapag save doon. Ngayon ang problema noon mga boss is yung mismong yung time clock natin sa Android TV box, yung pinaka hardware na. Opo. Since wala tayong battery doon na pwedeng palitan, usually po kasi sa mga mga laptop and computer, pinapalitan lang po yung battery. Pero tayo tinatawag na CMOS battery. Ngayon dito po sa ating TV box o Android TV box, since wala po tayong battery, ang pinaka option lang po natin na pwedeng gawin ay magda-download po tayo mga boss ng ating application na pwedeng makapag-synchronize ng ating date and time. Okay? Ganito po mga boss ito po yung kailangan nating i-download. Ayan, nakikita niyo po ito, Clock Sync. Ayan, marino ba? Clock Sync. Ayan. Clock Sync apps. Da-download po natin yan mga boss. Since ako nakapag-download na po ako type nyo lang dyan sa ating mga boss, ito nga pala is MXQ po ito binago ko lang yung ating launcher. Pero ito MXQ, sa mga MXQ user applicable po sa inyo, maging po sa lahat po ng mga Android o hindi naman lahat, meron kasi iba na hindi, lalo yung mga non-rooted. Ngayon ito po applicable po ito sa karaniwan na Android TV box. Yan, pwede po kayong i-type nyo lang po dyan yung Clock Sync. Wala po tayong nakikita sa sa ating Play Store, sa Google Play Store. Ngayon, mismo sa browser nyo, pwede po kayong mag-type diyan. Type nyo lang yung Clock Sync. Ayan, nakikita nyo to. Ayan, ayun na. Clock Sync APK. Click nyo lang po yan. Okay. Okay, hanapin niya po yan. Then, ang gagawin, ito lang po. Pwede na po ito dito sa apkpure.com. Pwede na po tayo mag-download dyan. Click nyo lang yan. Then antayin nyo lang po siya. Yan, nakita nyo lumabas. Okay, ito Clock Sync 1.2.6 for Android. Pwede nyo po i-download na dito. Direkta po rito sa may option to download APK. Ito, download APK 246.1 KB. Yan, pwede nyo na po i-click yan. Ayan, downloading na po tayo. Yan.
Ayan, dahil po nakapag-download na po ako nung una pa, ayan, ito yung dumating sa akin na option. Ngayon, i-download ko lang uli, ano, para meron tayong, para ma-demo ko lang sa inyo. Download natin, ayan. Ayan, nakalagay dyan, this type of file can harm your device. Do you want to keep clock sync? Opo, okay lang po tayo dyan mga bossing. Kasi ano po to, open source po ito, kaya nilalagay po nila yung ganyan, can harm your device. Open source po kasi, pero okay lang po yan, hindi po yan nakakasira ng ating device. Okay mo lang siya. Okay, lumabas po yan, na-download na po. Na-download na po natin, then open nyo lang, click nyo lang dyan yung ito, open. After ma-download, open nyo lang yan. Okay, then syempre i-install nyo na po siya. Click install. Tayo lang po siya ma-install mga boss. Then open na po natin. Click open. Yan, ayan. Ayan, basically yan lang po yung makikita nyo mga boss sa ating clock sync. Ang pinakatrabaho niya lang po talaga para lang po ma-synchronize yung date o yung time ng inyo pong device sa internet. Okay? Ngayon, ang gagawin nyo lang po, simple lang po yung gagawin nyo mga boss. Ito lang po, nakikita nyo to, system time. System, i-click nyo lang po yung system na yan. Merong, since po naka-ano tayo, no? Naka-synchronize tayo. Skip muna tayo dyan. Babaguhin lang po natin yung ating date and time. Okay, skip tayo dyan. Okay, yan, nakita nyo mga boss, ang ating pong date is Thursday, July 30, 2020. Okay, yan po yung date na nakalagay ngayon dyan, na dapat sana ay November 1. Okay, dahil November 1 po ngayon. Okay, ngayon ang gagawin natin mga boss, gaya ng pinakita ko sa inyo nung una, ganito lang po, click, since nandiyan na po yung apps natin, punta lang kayo sa apps, no? Yung apps na dinownload natin kanina, clock sync, open nyo lang yan. Yan, nakikita nyo mga boss. Kita nyo, date is July 31, 2020. Okay, system time natin dapat is okay, gagawin lang natin mga boss, no? Punta lang tayo rito, click mo lang yan sa ating system time para po mag-synchronize. Click natin yan one time. Yon, nakita nyo, time synchronize, lalabas po yan mga boss, time synchronize. Pag lumabas na po yon, yan, makikita nyo yung date natin, nag-update na po siya sa from July kanina nakalagay, naging November 1 na 2020. Nagsakto na po yung ating date. Yan, ngayon once na magawa nyo mga boss, pwede na po kayo lumabas dyan. Nakita nyo, okay, once na magawa nyo na po yan, click nyo lang po yan. Yan, pwede na po kayo mag-browse mga bossing. Yan, automatic po yan, pwede na, once na makapag-synchronize po kayo ng date natin. Ayan, nakita nyo mga boss. Yan po yung mga para problemado po sa ating time and date settings ng ating TV box. Para po yan sa mga lagi nang nag-reset o every time na bubuksan nila ay lagi pong bumabalik yung oras sa dati. Yun lang mga boss, maraming salamat, at huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa ating channel, at para po makapag-share, makagawa po tayo ng maraming video natin. Share nyo na rin po yung video natin mga boss para po matutunan din po ng iba. Okay, maraming salamat po sa inyo.